Mga gawa tayo ngayon ng masustansya na tinapay, lagyan natin ito ng mga gulay, yung ating dough. Kaya tara na. Kaya dito mayroon na akong carrots, binalatan ko lang ho yan at hinugasan, pagkatapos ay kinudkod ko yan sa grater cheese. At yung kalabasa ay binalatan ko din ho yan, at pagkatapos hugasan ay kudkudin din natin, at dito maglagay na ako ng malunggay powder. At itabi lang muna yan dito sa ating dough mga ga. Nasa video screen lang natin yung mga ingredients nito. Ay pinagsama-sama ko na ho yan para hindi din masyadong mahaba yung ating video. Ayun lang naman yan mga ga. Pagsama-samahin lang yung mga sangkap natin sa ating dough at pagkatapos ay masahin at pakinisin. Itong aking dough ay pinadaan ko ito sa aking dough roller machine. Pwedeng masahin ng mano-mano kung wala kayong mga machine. At ngayon yung aking dough ay pinutol ko lang ito sa 28 grams lang. Pagkatapos pakinisin, agad putulin at agad din na figurahin ng pabilog na mahigpit. At pagkatapos i-flatten lang yan ng kaunti para hindi din masyadong bilog na bilog yung ating donuts. Banyahan lang ng shortening yung mga plancha at pagkatapos ay i-rest muna ito bago lutuin. Itong akin mga gas ating video ngayon na hindi ito masyadong umalsa kasi ay gabing-gabi na. Kaya medyo kulang pa yan sa alsa pero niluto ko na ho yan kasi ay antok-antok na ako. Pero okay lang yan, medyo siksik din yung ating dough. So tabi lang muna, magawa tayo ng palaman. Sa ating saucepan ay maglagay tayo ng condensed milk at evaporated milk. At dito nagkamali ako, dapat ay unahin natin ilagay yung ating cornstarch pagkatapos yung evaporated milk. Dapat unahin natin ilagay yung ating cornstarch kaysa evaporated milk para madali lang natin tunawin yung ating cornstarch na hindi tayo magkaroon ng mga bilog-bilog. At pagkatapos noon ay doon na tayo maglagay ng ating evaporated milk. Kasi mahirap na tunawin yung ating cornstarch pag unahin natin ilagay yung ating evap. At syempre lutuin natin ito sa katamtamang hina lang ng apoy ng ating kalan. At continue lang yan sa paghalo hanggang sa kumulo yan. Huwag talagang tigilan sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot kasi madali lang masunog yung ilalim yan. At nang ito'y lumapot na ay lutuin pa natin yan ng mga 1 o 2 minuto. Hanggang sa tuluyan talagang maluto yung ating cornstarch para hindi magtutubig yung ating parang. Kung pagkatapos lagyan ng margarine, pwedeng gumamit ng refrigerated margarine, pwedeng butter. At pag natunaw mo na yung margarine, ay okay na ho yan, palamigin na yung palaman. At pwede tayo ditong maglagay ng iba't ibang flavor. At dito nga mga ga, para kapit na kapit yung ilagay ko dito na coating, ay lagyan ko lang ito ng condensed milk. Basain ko lang ng condensed milk yung ating donuts. At para naman sa coating, ay gumamit lang ako ng bread powder. Ito yung mga toasted na tinapay na dinurog ng pino at saka sinala para maging pino. At kung wala naman kayo nito, ay pwede na powdered milk na lang yung gagamitin ninyo para pang coating natin. At yung ating homemade breadcrumbs or yung bread powder na ito, ay ito yung nilalagay natin sa ating mga pandesal. At ito nga mga ga ay kulay orange kasi naglagay ako dito ng flavor orange. At marami yung nagawa natin na palaman. Yung ginawa nating palaman ay makapaglagay tayo dito ng mga 110 pieces na dough.